binuo ko muna itong ating tricycle kasi kailangan natin ngayon na gamitin. Nagdisenyo kasi ako ng isang TV cabinet kung saan gusto naman ng ating kliyente. Ito'y bilang isang libangan ko na rin itong paggawa ng ating TV cabinet. Inspired kasi ako doon sa isang Amerikano na magaling gumawa ng bangka. Nagngangalan na Miss Sila Foxland. Kaya napag-isipan ko na kaya pala ng isang babae na gumawa ng bangka. Ako naman itong nag-iisip din na kaya ko kayang gumawa ng mga gawain sa mga kahoy. Kaya binuo ko to muli yung tricycle kasi malapit na po kasi yung ating deadline sa pag-deliver ng ating TV cabinet truck. Sinubukan ko ngayon na gumawa ng itong TV cabinet kasi medyo mas mura-mura ito kaysa doon sa bangka na kung saan napakaraming materials na kailangan. So, nang dahil kay Sila Foxland, ito na-challenge ako sa mga pinaggagawa niya. Dito sa ating disenyo ng ating TV cabinet, makikita nga pira-pira sa mga plyboard na 3/4 po ang aking ginamit dito. Andi dito yung mga sizes na ating mga kailangan. Ito yung mga plyboard, pinaghiwalay-hiwalay ko para ating sukatan at pagputol-putulin yung putol-putulin natin yung isang plyboard na naaayon doon sa sukat na ating ginawa na disenyo mula doon sa ating computer. So, hanggang sa makumpleto natin yung mga kailangan natin ng mga sizes, kailangan natin sa pagbuo ng ating TV cabinet. Sa pagputol po ng ating plyboard ay mahalaga din po kasi yung 1 mm. Di dapat baliwalain po yung isang millimeter. Kaya kasama sa sukat yung lagari. Malaking error po ang 1 mm. Matapos nating pirasuhin yung ating plyboard, gamitan na rin natin ito ng ating pintura na tinatawag nating flat wall para hindi ma-absorb yung kakailangan natin na pintura sa kahoy. Malakas kasing humigop ng pintura itong mga kahoy pagka hindi mo na gamitan kasi ng flat wall na enamel flat wall na pintura. Ito yung pinaka-primer natin bago tayo mag-a-apply ng final coating. At ngayon paghahaluin na natin ang paint thinner doon sa ating pintura na enamel. Paint thinner po kasi kailangan natin dito para medyo matagal-tagal ding matuyo. Pagka lacquer thinner kasi ang gagamitin mo, mas mabilis yung pagtuyo ng ating pintura at di natin makontrol. Ito ngayon, sinubukan kong haluin pero ang nangyari mukhang ayaw humalo ng pintura sa thinner natin. Mukhang mali yung naibigay na pintura na binigay sa atin. Now, kahit na anong timpla ng ginagawa ko paghahalo, ayaw humalo ng thinner doon sa pintura. Ibig sabihin, mali yung naibigay sa akin na pintura. Sa malamang, ito ay isang water-based na pintura, yung tinatawag nating latex. At nagawan ko naman ng paraan, binalik ko na lang yung pintura at kumuha ko ng panibagong pintura na tinatawag nating enamel. Matapos natin mapinturahan yung bawat parte ng ating TV cabinet, sinimulan ko na ang pagbuo nito. Dapat sa pagbubuo nito, kailangan na maingat ka sa sukat. Sabi ko kanina na yung 1 mm ay mahalaga. Ito yung una nating i-assemble ngayon, yung lower parts ng ating TV cabinet. So, pagka namali ka ng 1 mm lang, yung TV cabinet mo ay magiging tabingi. So, kailangan na mahalaga yung pagkaka-align po ng ating mga plyboard na pinutol nang sa ganon ay hindi masagwan tingnan yung ating TV cabinet na makikitang baluktot. At siyempre nariyan din yung pag-iingat natin sa mga napinturahan ng parte ng ating plyboard
na iwasan natin din magasgas. Meron man magasgas, kailangan lang din natin ng retouch sa mga pintura. Sa tingin ko, di naman natin maiwasan din yung mga gasgas. Pagkatapos nitong ma-assemble natin, retouch na lang ang kailangan. Sa pag-assemble, kailangan mo rin ng mga extra na kagamitan, katulad ng holder ng ating plyboard. Habang nag-assemble ka, kailangan merong tagahawak sa mga parte na plyboard na pinagputulan natin, nang sa ganun ay nasa tamang posisyon yung ating plyboard. Iniipit lang ito na nasa tamang anggulo na 90 degrees. Saka makakapagkilos ka ng maayos kung meron ka ng ganitong kagamitan. Pinili kong gamitan ng screw kaysa sa gumamit ng ating pako. Sa tingin ko mas matibay ang kapit nito dahil din sa ating screw na mayroon siyang mga, kaya nga tinawag na screw, meron siyang mga pangkapit sa kahoy. Hindi katulad ng pako, maaring mahugot iyon. Talang yung screw meron yung mga groove. Gypsum screw lang po ang ginamit ko dito na 1 1/2 po yung kanyang size, ang haba ng ating screw. Maaari ding mano-mano yung gagamitin mo sa pag-screw dito, pero kailangan lang din na butasan mo muna ng barina yung ilalagay mong parte ng cabinet para di ka mahirapan na maglagay ng kanyang screw. Kasi pag hindi mo binutasan yung unang parte na tutusukan ng ating gypsum screw, mahirapan ka nitong paikutin ang screw. Kailangan dito ay butasin mo muna yung kanyang plyboard ng barina para mas madali mo siyang maiikot yung kanyang gypsum screw. Nagpapasalamat din ako dito sa aking katabing kahoy, punong kahoy na nakakatulong sa paglilim ng aking lugar. Mahalaga talaga sa ating mga lugar, merong mga mapagsisilungan na kahoy. Ganyan po ka-importante yung mga punong kahoy. Nakakatulong ng pag-produce din ito ng oxygen sa paligid natin. Kaya kahit hanggaling tapat, ganadong-ganado akong gumawa dahil nasa lilim ako na sa ilalim ng kahoy. Plano sana itong putulin namin, pero napag-isip-isipan namin na nakakatulong ito sa pagpapalamig ng ating paligid, yung ating mga punong kahoy. Kahit na marami nang naputol na punong kahoy, mahalaga pa rin sa isang lugar na kung saan tayo namamalagi na meron din tayong mga kahoy sa mga paligid. Masarap yung aking pagtatrabaho dito ng ating cabinet. Pakiramdam ko kasi pagka walang kahoy ang isang bahay ay hindi mo matatawag na tahanan, kasi parang member na rin natin yan ng pamilya. Katulad din yan ng ating mga pusa, aso, mga kapatid natin, at siyempre yung ating magulang, matatawag nating pamilya. At saka mas mainam talagang may punong kahoy doon sa mga bahay-bahay natin na pwede nating matatawag na tahanan. At yun nga ang aking pakiramdam dito sa mga, siguro likas na nagugustuhan ko talaga yung mga natures na. Alam nyo kasi naranasan ko kasi mag-ayos ng isang tin-wheeler trucks sa gitna po ng mga konkretong daanan at panay mga bakal yung nasa paligid. Ranasan ko talaga kung gaano kainit po yung paligid. Mawawalan ka talaga ng diskarte ka nasa mainit ka na lugar. Imbis na makakapag-concentrate ka sa iyong trabaho at ang nararamdaman mo kasi yung sobrang init ng paligid, mawawalan ka talaga ng diskarte. Imbis na maganda yung pagkakagawa mo ng isang bagay, hindi pulido ang iyong gawain kapag mainit ang iyong paligid. Yung kahoy talaga nakakatulong yan. Hanga nga ako doon sa mga nagtatrabaho sa Saudi. Kayong mga taga-Saudi diyan, saludo ako sa inyong dedikasyon sa trabaho, sa inyong paggawa dyan sa mga mainit na lugar.
Alam ko napakahirap niyan, parang niluluto yung utak ninyo diyan. Pero hindi pa rin kayo nawawalan ng diskarte kung anong gagawin niyo doon sa trabaho. Pero napapansin niyo ba na ang mga magagaling sa mga say mga military weapons, military defenses doon sa mga lugar na malalamig. Balik tayo dito sa cabinet. Dapat yung kabuuan bigat ng ating cabinet, meron din tayong 2x4 na kahoy sa ilalim upang dalhin yung buong bigat ng ating cabinet. So, kailangan din po na kulayan din natin yung likuran para maging attractive sa paningin. Mas iibahin natin yung kulay nang ma-emphasize po yung kanyang forma. At ito naman yung ating upper portion ng ating cabinet. Makikita dito yung uunahin natin na symbol itong parte na to. Para hindi tayo mahirapan sa paglagay ng ating screw. Uunahin natin yung gitna paakyat para walang sagabal sa pagtornilyo ng ating mga plyboard. Dito sa paggawa ko ng cabinet, hindi nga pala ako gumagamit dito ng pandikit. Minsan kasi may mga pagkakataon din kasi pagka nag-assemble ka ng cabinet, yung pinagpakuan mo o di kaya naman yung nilalagyan mo ng tornilyo ay nilalagyan mo na ng pandikit. Ito diretsuhan lang yung paglagay ko ng mga parte ng ating cabinet. Ngayon, siyempre naririyan din yung iba yung pag-iingat sa paglalagay nito para sa magandang resulta ng ating mga alignment sa cabinet. Hindi rin kasi magandang tingnan kung nakausla yung isang parte at then yung iba naman baluktot. So, kailangan lang talaga dito yung pasensya sa pag-assemble ng ating cabinet. Medyo malaki ang advantage mo kung ikaw ay merong karanasan dito sa paggawa ng cabinet. Kasi itong nangyayari sa akin ngayon ay isa lamang itong pagsusubok sa aking exploration, kumbaga, ating kakayahan. Kuha lang naman ito, isang pagsubok lang ang ginawa ko dito kung ano ba yung pwedeng magawa ng isang katulad ko. Kaya nagawa ko itong ganitong bagay dahil na rin doon sa mga nakikita ko na magaling gumawa ng kanilang mga woodwork o yung paggawa sa mga kahoy. Yung tinatawag nating karpintero. Hindi pala biro yung magiging karpintero kasi andyan yung effort mo sa pag-assemble yung paglalagari, nariyan yung pagpako. Yung sa pagpako nga tingin ko mukhang mahirap din ang pag gumagamit ka ng martilyo. Maaaring tamaan yung daliri natin. Dito, nangyari dito sa ating paggawa ko ng cabinet, hindi ako gumamit ng martilyo. Sa malamang kung gumagamit ako ngayon ng martilyo, maaaring tinamaan na yung daliri ko. Huwag naman sana, hindi masakit pa naman yan. Kaya yung yung ibang mga karpintero, talagang hanga ako sa kanila. Katulad nitong paggawa ko na itong cabinet, siguro mas mabilis sila kaysa sa akin. Kasi yun talaga yung trabaho nila. Ito naman sa akin ay isang libangan lang. Ang ibig kong sabihin po dito ay hindi po ako tunay na karpintero. Sinubukan ko lang yung kanilang mga trabaho. Promise, doon sa mga karpintero, magiging mabait ako sa inyo. Gawa ng naranasan ko yung ginagawa nyo. Talagang mahirap po talaga maging isang karpintero na katulad ninyo. Hindi pala biro. Kaya pinapangako ko na magiging mabait ako sa inyo kung sakaling man meron akong ipag-uutos sa mga karpintero. Kaya kung minsan may aberya, kailangan lang talaga meron tayong konsiderasyon sa ating mga karpintero.
Ngayon, dito sa pagkakataong ito, ah, kasalukuyan tinatabas ko dito yung pintuan ng cabinet, no, in real time. Ganyan po siya kabilis kung magtabas ka ng plyboard. Hindi katulad kanina na pinakita ko na pagtabas ko ay nakapass forward po. Ito yung tamang bilis ng paglalagari natin sa isang plyboard. Ganito po yung kabilis. So, kailangan talaga may tagahawak din, ano? Kung wala kang lamisa na pagtatabasan ng plyboard, pinatong ko lamang ito sa tricycle. At ito na yung lalagyan ko ng ating hinges, no? Yung naka-concealed na hinges. Kaya ko ginagamitan itong pambutas na para lang naman ito sa mga concealed na katulad nitong hinges na to. Yan. Matapos natin mabutasan, pwede nating ilagay yung ating hinge. Yung butas na yan, hindi yan tagos sa kabila. Ito na yung kanyang mechanical action ng ating concealed na hinges. Malinis at wala kang makikitang mga tornilyo sa harapan nito. Dito sa kagamitan nito, makikita mo yung kanyang parang drill, ano, na barina. Meron pwede mong masilip doon sa kanyang butas. Mapapansin mo na madali mo siyang may sunod doon sa guhit na ginawa mong guide. Ito yung pinakasimpleng pagbutas ng ating lagayan ng hinges. Mas lamang ka kung meron kang ganitong tools sa paggawa ng mga ganitong butas. Dito sa portion na ito yung paborito kong gawin, magbutas ng ganitong bagay. Nalilibang ako sa ganitong klaseng trabaho kung ganito yung kagamitan na magagamit mo sa paggawa ng mga butas. Para ka na lang din na naglalaro, ano. Kung titingnan mo yung butas, parang naroon akong isang expert, no, na karpentero. Ganito po kadali butasan. Ito na po yung kabuuan ng ating cabinet na pagpatong na natin yung dalawang parte ng ating cabinet. Sinukat ko na yung mga sound system ng ating TV. Ayan na po yung kabuuan sa taas, at ito na po yung ating ibaba, ano. Sinubukan ko rin lagyan na ng TV kung ano yung saktong-sakto lang talaga yung kanyang size ng TV, ano. Sinukat ko talaga yan na mayroon dapat allowance. At ito na po yung kabuuan ng ating TV cabinet na nilagay na namin lahat yung gamit, pati yung mga aklat, at pati na rin yung kanyang doorknob sa bawat pintuan ng ating cabinet. Baka naman sa susunod gagawa tayo ng isang sailboat, yung bangka ba,
na panglayag. Baka sakaling lumaki yung aking subscriber, yan na naman ang gagawin ko. Gagawa tayo ng sailboat. Sana magkatotoo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat ako sa panunod ng aking video sa inyo, no? At pagpalain po tayo ng ating may kapal.